Opo, dakilat mapagpala mong banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayad sa pagkagalis, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po, aming beloved Evangelist Will de Almeida, End Time Prophet of God. Maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit, sa pagkilis mong mainam sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami nagpakumbaba. Lalo bang lingkod, sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagan mo kami't patawari, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi malapay noon. Ikaw po maglagay, makataga dapat kasi ikaw aking naasahan. Buksan mo pong pangunawa, ang kaisipan ng bawat na pakinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And unbelief and doubt, Satan cast out, be bound unto hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At apo'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God. At hindi po natin malilimutan, mga minamahal, lagi nating maalala at alalahanin ang mga turo't aral na iniwan ng ating beloved Albostan Pastor, our beloved Mama Dear. At apo'y nagpaabot ng paggalang sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, maging ang mga nasa ibang bansa. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat ng ating mga pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating viewers sa ating live webcast. At mabilis lumipas ang panahon. Ngayon ay June na, mga minamahal. Nasa kalahating taon na tayo ng isang bagong taon. At ngayon ay graduation. Amen? Ang bawat isa ay tatahak sa tinatawag na takbuhin. Kaya ang ating titulo, pamagatan nating The Greatest Race. The Greatest Race sa Tagalog, pinakadakilang karera o takbuhin. The Greatest Race, pinakadakilang karera o takbuhin. Basahin po natin ang ating teksto, kindly. The second book of the Corinthians, chapter 8, verse 11. Now, therefore, perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have. The book of Proverbs, chapter 16, verse 3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Dito po sa 2 Korinto, kabanatang 8, talatang 11. Datapwat ngayon, tapusin din naman ninyo ang paggawa upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din naman magkakaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. Dito naman po sa Kawikaan 16:3, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen. Palakpakan po muna natin ang sabay-sabay na palakpak at may gala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. The greatest race, pinakadakilang karera o takbuhin. Ayaw sa gusto natin kapag tayo isinilang sa mundong ito, tatakbo tayo, mga minamahal. Makipaglaban tayo, ayaw at sa gusto natin. Nung ako'y nasa kasagsagan ng aking karamdamang keto, ang aking tanong, ano ang kahulugan ng buhay? Ako'y nasa ibabaw ng bubong, mga minamahal, yan ang aking tanong, ano ba ang kahulugan ng buhay? Inaalam ko, bakit ba nabuhay ang tao? Ano ba ang kahulugan? Ano ang meron? Bakit ang tao isinilang, mga minamahal? Hindi ko alam ano ang kahulugan ng buhay, pero ako ay tumatakbo, mga minamahal. Paano ako tumakbo? Isinilang kaming mahirap, kaya sinasabi ko nga, grade 2 pa lang ako, alam ko na, gaano kahirap kumita ng pera, mga minamahal. Ang aking lugar sa buong buhay ko, nung ako'y wala pa sa Malapitan, 3 lang. Ang bangketa sa palengke, ang eskwelahan na aking pinapasukan, at yung aming tahanan. But most of the time, mga minamahal, nandun ako sa bangketa. Kaya ako'y nagtatanong, mga minamahal, ako'y tumakbo naman.
Paano ko tumakbo, mga minamahal? Sabi ng aking mahal na nanay, ang kayamanan daw namin ay pinag-aralan. Ang kinakailangang makatapos kami ng pinag-aralan. Kaya pinagtiisan ko yon, mga minamahal. Gigising ako ng alas 5 ng madaling araw, maghahanap buhay ako hanggang alas 5 ng hapon, alas 5 ng hapon stop, punta naman ako sa FEU, mga minamahal. Night shift ang aking pag-aaral, alas 11:30 tapos ang aking klase, yung kalahating oras pa uwi sa aming tahanan. Doon pa lang ako kakain, mga minamahal. At ang aking baon, eksakto lang pamasahe. Dahil nanghihinayang ako sa aking gagastusin pa, mga minamahal. Dahil yung aking kurso na architecture ay napakagastos kahit naman ngayon. Kaya ko'y tumatakbo, mga minamahal. Hindi naman ako nabigo sa aking pagtakbo, nakagraduate naman ako. Pero pagkatapos kong gumraduate, mga minamahal, hindi ko sasabing naging matagumpay ang aking buhay. Maaring sa pag-aaral. Pero ang pinag-uusapan, mga minamahal, yung sinasabing complete race o kompletong pagtakbo sa karera mo, para sabihin mo, mga minamahal, kompleto ang buhay mo. Bakit? Mga minamahal, dahil bigla akong nagkaroon ng karamdamang ketong. Yung palang nararamdaman ko sa aking katawan, ketong pala yun. At lumala sa loob ng 2 taong medication at kamatayan ang tanging kasagutan dahil ako itatapon sa leprosaryo. Ay ako'y nagtatanong, ano ba ang kaluhugan ng buhay? Nung ako'y maligtas, mga minamahal, nabasa ko na ang banal na kasulatan. Napakinggan ko sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, sinasabi, mga minamahal, ang buhay daw is like a vapor. Life is like a vapor, appeareth in a little time and it will vanish away. Ang buhay daw ay kagaya ng isang singaw. Ngayon ay lilitaw at ito ay mawawala. Yun ang unang kahulugan. Pangalawang kahulugan, sinabi ng Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Dahil ang buhay ay kagaya lamang ng singaw, lumilitaw at nawawala. Kung ikaw ay mabubuhay, ang sabi, mabuhay ka para kay Kristo. Ang ibig sabihin, ang buhay mo na yan, ipaglingkod mo sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Para kung sakaling mawala ng buhay mo, dahil sinasabing, life is like a vapor, kung mawala na ito, mga minamahal, ang sabi, ito ay magiging pakinabang para sa'yo. Doon ko naunawaan ang kahulugan ng buhay, mga minamahal. Ngayon, lumipas na ang panahon. 60 years old na po ako ngayon, this coming December, mga minamahal. At marami na rin kami hawakang gawain. Hindi lang naman dito, pati sa ibang bansa, mga minamahal. Nakita ko yung mga kabataan. Minsan ang kabataan, mga minamahal, ongoing ang service, akala mo nasa palengke sila. At ang hawak nila, hindi banal na kasulatan, mga minamahal, gadget ang kanilang hawak. Yung iba naman, mga minamahal, pinag-aral ng magulang. Pinag-aral. Halos yung magulang, tipid na tipid, mga minamahal, dahil gusto nilang tumakbo na may pagtatagumpay bilang isang pamilya, mapag-aral ang mga anak. Ito namang anak, hindi pa nakapagsimulang mag-aral, mga minamahal, nagsipag-asawa na. Naintindihan niyo yung sinasabi ko, mga minamahal. So, tatalakayin natin ito, the greatest race. Ngayon ay graduation, mga minamahal. Merong gumraduate, merong hindi gumraduate. Sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, hindi pwedeng hindi ka gagraduate. Kalugihan mo yan, mga minamahal, yung kanta natin kanina, The King is Coming. Pag inala mo ang bawat lyrics, papatak ang luha sa iyong mata. Dahil baka hindi mo alam, habang tayo kumakanta at ibang iniisip mo, ito na pala ang araw na pagdating ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ang tanong, ang takbo mo ba ay dakila? Greatest race ba ang iyong naging pagtakbo? Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, na dapat ngayon tapusin naman ninyo ang inyong paggawa. Upang kung paanong nagkaroon ng sikap ng pagnanais. Lahat tayo nagkaroon ng sikap ng pagnanais. Nang mapakinggan natin, mga minamahal, ang ebanghelyo ng kaligtasan, ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Hindi kagaya ng napakinggan natin sa iba. Dahil kahit naman ako, kung saan-saan ako nang galing, mga minamahal, na fellowship, bago pa sa Jesus Miracle Crusade. Pero ibang salitang napakinggan natin na ipinangalan ng ating mahal na magulang sa Panginoon, tunay na salita ng Diyos na may kapangyarihan dahil ang kapangyarihan ay nagmanifest sa ating mga buhay. Kaya ang sabi, tapusin daw natin ang ating paggawa
kagaya ng tayo ay may pagnanais, gayon din naman magkaroon pagkatapos ayon sa inyong kaya. Ibig sabihin, mga minamahal, magkakaroon tayo ngayon ng tinatawag na tamang pagtapos sa ating dakilang pagtakbong ito kung meron tayong sinasabing pagnanais. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung ninais mo, matatapos mo. Hindi ka magiging Kristiyano lang, mga minamahal, sa sandaling panahon. Yung ating napakinggan, mga minamahal, malit pa sila, Kristiyano na sila. Pero dumadaan pa rin sila sa trials, mga minamahal, at meron siyang isang naalalang ipinangalan ng ating beloved Mama Dear. Sinasabing, ang Diyos ang bahala sa kinabukasan mo. Dahil nakapokus sila sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi nakapag-aral. Ang tanong, nagkaroon ba ng katuparan ng sinabi ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, ang Diyos ang bahala sa kinabukasan mo. Ang tanong, nagkaroon ba ng katuparan? Sa patotoo niya, hindi siya nakatapos ng pag-aaral, pero sa malaking bangko ng Pilipinas, isa siyang consultant, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kamustahin naman natin yung nakapag-aral, mga minamahal. Di ba? Hindi naman nila naabot yun. Nawala na sa mahal na Panginoon, hindi pa naabot, hindi natapos yung kanilang takbuhin. Maniniwala ba kayo sa akin kung sasabihin ko sa inyo ang dati nating kasama nasa ibang bansa, pero sa kalsada nakatira, mga minamahal? Wala lang hanap buhay, wala lang kalusugan. Dahil pag hindi mo tinapos ang iyong takbuhin, ito ang takbuhing dakila, sinasabing dakila, dahil ang pagtakbo natin ngayon, hindi na tayo nakipagsapalaran. Ikaw na baguhan, ang paglilingkod mo sa Diyos ngayon, hindi ka na nakipagsapalaran. Siguraduhin na, dahil ikaw ay nasa katotohanan na, Diyos na totoo na ang iyong pinaglilingkuran. Kaya kinakailang maging dakila yung pagtakbo, tapusin mo. O yung iba, ay nasa ibang bansa na ako. Ito lang maganda kong kinabukasan. O akalain mo ba namang kung saan sila lugar naroon, doon pa rin kami makakarating? Ano ang kanilang kalalagyan? Namamalimos lang, wala namang tirahan. Ang tanong, bakit hindi makabalik sa Pilipinas? Walang mukhang ihaharap, mga minamahal. Sa tao ka, wala kang mukhang ihaharap. Lalo pa sa Diyos, anong mukhang ihaharap mo? Hindi ba? Ang ihaharap lang sa natin sa mahal na Panginoon, tapusin natin ang dakilang takbuhin na ilagay ng mahal na Panginoon sa ating harapan. Supporting verse natin, sabi ng Kawikaan 16, ang talata ay 3, iukol mo sa Panginoon ang iyong magawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Pagtapala tayo gumawa, mga minamahal, ang sabi, kanino mo yan iuukol? Hindi mo yan iuukol sa sarili mo. Hindi mo sasabi kasi pangarap mo yan. Kaya masaya ka dyan. Kaya inuubos mo ang panahon mo dyan. Sinasakripisyo mo ang oras mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon kasi yan ang gusto mo. Hindi pala natin pwedeng sabihin yon, mga minamahal. Pag tayo'y nag-ukol ng panukala sa Panginoon, sabi ng ating nabasa, iukol mo sa Panginoon ang iyong gawa, ang iyong panukala ay matatatag. Kung pala tayo'y gagawa, mga minamahal, gagawa tayo hindi dahil sa gusto natin o pangarap natin ito. Sabi, gagawa tayo dahil ito ay inuukol natin. Ito'y para sa Diyos. Ito'y sa kalwatian ng Diyos. Ang sabi, yung ating akala, yung ating inaakala, yung gusto nating gawin, yung ating panukala, ang sabi, ito ay matatatag. Sino ang magtatatag? Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, para makaraos tayo dito sa tinatawag na the greatest race, mga minamahal, merong tinatawag na arranging your mind. Arranging your mind, ang ibig sabihin, pag-aayos ng iyong isip. Kailangan ayusin natin yung ating isip. Para saan ba? Pag-iisip tayo. Ito bang pag-iisip ko? Is this for the glory of God? Or this is just for my dream alone? Pag-iisip tayo, mga minamahal. Kaya sinasabing, arranging your mind for you to be able to finish your greatest race. Dahil pag hindi natin nagawa yan, mga minamahal, hanggang takbo lang tayo. Kagaya ko, takbo lang ng takbo, pagod na ako. Ang wakas ay uminom ng lason at magpakamatay.
Salamat na lamang may Jesus Miracle Crusade, meron tayong Man of God, at meron tayong Diyos na sa atin ay tumawag sa katotohanan. Kaya nagbago yung aking buhay, mga minamahal. At ngayon nakikita ko ang kapalaran. Bawat punta namin sa ibang bansa, nakikita ko ang kapalaran, mga minamahal. Hindi ba? Kaya mapalad kayo kung ang iyong mga anak nyo, katabi nyo. Nawin nyo sila. Ang ibig sabihin, sa pagtakbo, kasama nyo sila. Hindi gadget ang hawak nila. Nakikinig sila sa salita ng Diyos. Nagpupuli sila. Pagbuhos ng Santong Espiritu, nadaman nila ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Matuwa kayo. Pag sila'y lumakinat ng kaisip, sinabi nila, Mama, Papa, gusto ko magpagamit sa Panginoon. Kahit ano pa, o magkano pa ang ginastos nyo para sa kanilang pag-aaral, huwag kayong mainis. Matuwa kayo. Ang gusto nila magpagamit sa ating mahal na Panginoon. Basa. Dahil po. The book of Philippians chapter 4, verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Verse 9. Those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do. And the God of peace shall be with you. First book of John chapter 4, verse 4. You are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, 6, talon sa 9. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Dito po sa 9, ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay nito ang gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa iyo. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 4, talatay 4. Kayo'y sa Diyos, mamunti kong mga anak. At ang inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siya na sa inyo kaysa mga sanlibutan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Arrange your mind, pag-aayos ng iyong pag-iisip. O pag-aayos ng iyong isip. Kailangan iayos daw natin yung ating isip dahil maraming blockage. Blockage meaning ibig sabihin mga hindrances, mga hadlang sa ating dakilang pagtakbong ito, mga minamahal. Dakila yung ating pagtakbo dahil tumatakbo tayong may kasiguraduhan at gagawa ang kaaway ng tinatawag na mga hadlang. Iayos natin yung ating pag-iisip. Sabi ng ating nabasa, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Dahil kung yung ating pag-iisip ay nabalisa sa maraming bagay. Minsan sabihin natin, itong anak ko, matapos kong pag-aralin, halos naubos ko na yung aking lakas, anong pala ay magpapagamit lang sa mahal na Panginoon. Hindi pala pakikinabangin. Hindi po, mga minamahal. Hindi ako pinakinabangan ng nanay ko. Hindi ako pinakinabangan ng nanay ko. Dahil nung ako ay magwa-worker na, mga minamahal, nagpaalam ako sa nanay ko, Nay, paano to? Dito ako tinawag ng mahal na Panginoon eh. Kung sa 10 araw, hindi na ako makabalik, ang ibig sabihin niyan, tinanggap ako sa pastoral house, yan na ang buhay ko. Ano sabi ng nanay mo? Ang nanay ko, kaya naman, ibinigay kita sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya ako asahan, ako inaasahan niya. Grade 2 pa lang ako, magkapartner na kami sa negosyo. Mula sa bangketa hanggang sa loob ng palengke, nagkaroon kami ng mga branches, mga minamahal, 2 kami ng nanay ko. Kaya alam ko ang laman ng pera ng bangko ng nanay ko dahil sa akin nakapangalan. Nung ako'y mag-worker, winidraw ko lahat yun, ibinigay ko na sa kanya, mga minamahal. Ibig sabihin, tanda na hindi niya na ako pakikinabangan. Okay lang naman sa nanay ko. Sinasabi ko nga, naghiwalay kami. Bata pa sila. After 18 years, nang muli kaming magkita, matanda na yung aking mga magulang. Ang tanong, pinabayaan ba sila ng ating mahal na Panginoon? Kaya ikaw na magulang, kung ang iyong anak ay gustong magpagamit sa Diyos, at ikaw naman na anak na sinasabi mong gusto mong magpagamit sa Diyos, sa ating pinakamahal na Jesu Kristo, siguraduhin mo. Hindi dahil on fire ka lang ngayon,
At pag maraming blockage, hindi mo inayos ang iyong pag-iisip. Sabi, ayusin natin yung ating pag-iisip. Sinasabing, arranging your mind. Ang sabi rito, mga minamahal, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng panalangin at daing na may pasasalamat, ipakilala ninyo ang iyong kahilingan sa Diyos. So maraming blockage, maraming bagay. Ibig sabihin, yung ating pangailangan hindi natatapos. Naniwala kayo dyan? Merong magulang, nanghiram na nag-graduate kasi yung anak ko. O nangutang. Ito tunay na istorya. Kasi pinaghandaan yung graduation ng anak, mga minamahal. Ako actually, hindi ko hinanap sa nanay ko yan. Hindi kasi ako mapaghanap eh. Kahit nung ako ikasal, mga kapatid ko, tago 100,000 ang binigay ng nanay ko. Ako kahit 5, hindi ako humingi sa nanay ko. Doon ako'y gumraduate, hindi rin ako humingi sa nanay ko, mga minamahal. Kasi, hindi ako kasi sa Tagalog, sa sanlibutan, kapritsyoso. Ano yung kapritsyoso, mga minamahal? Salitang sanlibutan, ibig sabihin, yung bagay na yun ang gusto nila, mga minamahal. Kapritsyoso sa salitang sanlibutan. Sabi, marami siyang gustong bagay na hindi naman kailangan, mga minamahal. O pinangutang ka na nanay mo, nangutang graduation mo kasi gusto mo may handaan pa. Hindi ba? Pagkatapos yan, hindi ka pa nakapagtrabaho, ikinasal ka na, mangungutang na naman yung nanay mo. Dinalawa na utang na nanay mo. Hindi ka pa nakahanap ng trabaho, magkakaanak ka ngayon. Manganak yung asawa mo, nakutang na naman yung nanay mo. Hindi pa lumalaki yung anak mo, nasundan ng utang uli ang nanay mo. Pumikit na yung mata ng nanay mo, nakabaon pa sa utang dahil sa'yo. Naintindihan natin? Kasi nabalisa tayo sa maraming bagay. Hindi natin natapos ang ating takbuhin, mga minamahal. Pero sabi ng ating nagbasa, ito'y dakilang takbuhin. Dakilang karera, dapat nating tapusin, anuman ang bumalisa sa atin, sabi ng ating nagbasa, huwag tayong mabalisa, bagkos, tayo ay manalangin sa Panginoon na may pasasalamat, ipakilala natin ang kahilingan natin sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos ay isa sa atin. Yung palang ibig sabihin, arranging your mind. O ibig sabihin, pag-aayos ng iyong isip. Huwag mo ilagay ang isip mo sa mga bagay na magpapawala sa iyo sa takbuhin na hindi mo matatapos. Bakos ilagay mo palagi ang pag-iisip sa mahal na Panginoon. Ang sabi, ang kapayapaan ng Diyos ay sasayo. Ipakilala mo sa Diyos ang iyong pangailangan. Kaya sabi ng verse 9, ang mga bagay na iyong natutuhan at tinanggap at nadinig, ang mga bagay na ito, ang gawin ninyo, ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. O yan ang ating bagay na nakita. Kanino? Sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Yan ang bagay na ating narinig. Kanino? Ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Pagka kinuha natin ang kabuuan, ang sumatatal, a perfect example. Ibig sabihin, ito'y perfectong halimbawa. Kaya pa na dinanas ng ating mahal na magulang sa Panginoon ang ganong trias, 15 taon. Walang matirahan, walang makain, mga minamahal, walang kaibigan, walang kakilala, walang kamag-anak, wala lahat. Ang meron lang, ang Diyos na papanalanginan at pasasalamatan, ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya pagkatapos ng lahat, mga minamahal, dumating ang tinatawag nagpapapala, kasama tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Yan, nilagyan natin ng supporting verse. 1 John chapter 4 verse 44, verse 4 rather. 1 John chapter 4 verse 4 sinasabing, kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Kung ano ba daw ang ating tinaharap, dinaig natin sila. Si Satanas, dinaig natin. Ang impyerno, wala kapangyarihan sa atin, mga minamahal. Dahil higit daw na makapangyarihan ang nasa atin, walang ibang ating mahal na Panginoon kesa ang nasa sanlibutan. Kaya, pag pumunta ka sa sanlibutan, wala na ang dakilang makapangyarihang nasa iyo. Pero habang ikaw ay nasa dakilang takbuhin, ang ibig sabihin niyan, nasa mahal na Panginoon ka.
habang tumatakbo ka, hinihintay mong matapos ang finish line, inayos mo ang iyong pag-iisip, tumatakbo ka lang. Bilang tao, because we are in the flesh, napapagod yung ating physical, mga minamahal. Pero ayusin mo ang iyong pag-iisip. Ano man ang kapaguran, ang pag-iisip mo, ilagay mo sa mahal na Panginoon, dakila at makapangyarihan ang nasa iyo kaysa ang nasa sanlibutan. Kaya pagkatapos ito, mga minamahal, meron sinasabing maintaining character. Maintaining character ang ibig sabihin, pagpapanatili ng ating pagkatao o kaya yung ating character. Character, sa Tagalog, character o kaya pagkatao. Ibig sabihin, pagpapanatili ng ating pagkatao. Para matapos yung ating the greatest phrase, kailangan natin ng arranging your mind o arranging our mind, pag-aayos ng ating pag-iisip, kailangan ng maintaining character. Ibig sabihin, pinalalatili natin, mga minamahal, yung ating pagkatao. Hindi pwedeng iba-iba yung ating pagkatao. Sa sanlibutan, iba-iba ang pagkatao, mga minamahal. May babaerong pagkatao, may sinungaling na pagkatao, may mayabang na pagkatao, mga minamahal. Pero tayo hindi pwedeng iba-iba. Dapat isa lang ang uri ng ating pagkatao. Basa, kanya po. The book of Romans chapter 12, verses 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dito po sa Roma, Kabanatang 12, talatang 1 at 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan uli natin ang sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Maintaining character, pagpapanatili ng ating pagkatao ng ating karakter. Sabi sa ating nabasa, Romans chapter 12, ang sabi ng verse 1, inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhal, banal, nakaaya-aya sa Diyos na sinyong katapatang pagsamba. Ito raw yung ating pagkatao, mga minamahal. Hindi pwede yung pagkatao natin, mga minamahal, impunto kaya natin magsinungaling. O kaya kaya natin i-frame up yung ating kasama. Yung ating mali, ilalagay natin sa ating mga kasama. Bista't aminin natin, mga minamahal. Di ba? Kasi kung magawa nating lamangan ng ating kapwa, mangyayari yan. Kasi minsan, yung kapwa mong nilalamangan mo, ay pinahintulutan ng Diyos. Nagawin mo para matesting naman kung nagbunga na sa Kanya ang tinatawag na fruits of Holy Spirit. Kung meron na siyang bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Pero hindi yung kawalan sa Kanya. Dahil yun ay pagsubok ng Diyos, kaya niya i-overcome. Ikaw na ginamit para subukin siya. Hindi mo maintain ang iyong karakter. Ibig sabihin, pagkataong makadiyos, ang pagkatao mo ay makasanlibutan, darating ang araw, sisingiling ka rin ng ating mahal na Panginoon. Naintindihan natin? Mukhang tahimik kayo, ah. Nakikinig pa kayo? Siguraduhin nyo yan. Nakikinig pa kayo? Okay, punta tayo sa gamot, mga minamahal. O nasa mahal na Panginoon ka na. Kasi ang daming lumabas ngayon hindi ba? 7 araw lang, ang mata mo malinaw na. Naka 7 buwan na, malabo pa rin ang mata kung lumapit ka sa mahal na Panginoon, sa mahal na Panginoon, hindi ka maghihintay. Pag ang mata mo, gagamitin mo sa mahal na Panginoon, ngayon din, pag uwi mo, malinaw na ang mata mo. Hindi ba? Sabi na ba, bakit ikaw nakasalamin? Tinanong ko nga yung gumawa ng salamin ko Dok, bakit ba lumalabo yung mata ko? May sakit ba yung mata ko? Wala pong sakit ang mata nyo. Sabi, hindi pwedeng lumabo yung mata ko. Dahil bata pala ako, gulay ang pagkain ko.
wala nga pong sakit ang mata nyo eh. Bakit malabo ang mata mo? Matanda na po kasi kayo. Sabi sa akin eh. Ibig sabihin, yung pagkatayo ng ating katawan, inilagay ng mahal na Panginoon yan. Baka minamahal. Hindi ba? Nagmamadaling lumabo kung ano-ano napanood, ginaya. Mga minamahal, kung ano-ano ang ininom. Ngayon, bis na't luminaw ang mata, lalong lumabo. Maglingkod ka sa mahal na Panginoon, magpuri ka, mag-ayuno ka, elehas mo lang elehas yan. Isang araw, pagising mo, malinaw ang iyong mata. Paano kung nakababad ka lagi sa Facebook? Talagang lalabo ang mata mo niyan. Wala kang isang oras na puri ang babad mo sa Facebook, 6 na oras. Lalabo talaga ang mata mo niyan. Naintindihan natin. Ginising ko lang kayo. Sabi rito, kundi mag-iba kayo ng pag-iisip. Huwag magsiayon sa sanlibutan. Ang sabi, mag-iba kayo ng pag-iisip, magitan ng pagbabago niyo yung pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Doon pala natin mapapatunayan pag tayo ay nagkaroon ng tinatawag na maintaining character, mga minamahal. Doon natin mapapatunayan kung ano ang lubos at kaaya-ayang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung ang ating pag-iisip, yung ating karakter ay makasanlibutan, mga minamahal, magiging use ka dyan. Ibig sabihin, masasanay ka dyan o hanggang dyan ka lang. Hindi mo matatapos ang takbuhin mo sa mahal na Panginoon. Isang araw, makikita mo rin ang sarili mo, ang kasalanan mo ay nagbunga na ng karamdaman. Maganda, malusog tayo. Wala tayong karamdaman, mga minamahal. Yun ang maganda sa katawan natin. Pag tayo malusog, huwag ka na maghanap ng kayamanan. Ang kayamanan mo ay nasa iyo na. Bakit? Kahit saan ang gawain natin, kahit saan ang gawain, makakarating ka. Kung wala kang pamasahe, maglakad ka. Kung hindi kaya ng by faith mo, mag-by faith ka. Wala kang rayuma, kahit 3 kilometro, makapaglalakad ka. Naintindihan natin? Kailangan natin ng maintaining character. Ang sabi, magbago tayo ng pag-iisip, huwag tayong sumang-ayon sa libutan. Pabayaan mo ang sanlibutan ang sumang-ayon sa atin. Ang ibig sabihin, kung ang sanlibutan ay sasang-ayon sa anak ng Diyos, magiging mapayapa ang magulong sanlibutan. And finally, pagkatapos nito, dahil matatapos natin yung ating dakilang pagtakbo, meron tayong tinatawag na stability of time. Ito ngayon ang meron tayo. Ibig sabihin, mga minamahal, katatagan ng panahon. Magiging matatag ang ating panahon. Patuloy ang ating pagtakbo habang hinihintay natin ang pagbalik ng ating mahal na Panginoon, walang pwedeng gumambala sa atin, mga minamahal. Bakit? Dahil nasa atin ang sinasabing stability of time. Last verse, kindly po, maghanda ating magpaawit, mga manugtong. The book of the prophet Isaiah, chapter 33, verse 6. And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times, and strength of salvation, the fear of the Lord is his treasure. God bless you po. Isaiah Kapitulo 33, versikulo 6. At magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Huling verse, lahat tayo pumalakpak ng baygalak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Itong kailangan natin, stability of time o kapatagan ng panahon, sinasabing magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon, kasaganahan ng kaligtasan. Panatag na ang panahon mo, nasa iyo pa ang kasaganahan ng kaligtasan. Hindi ka nagbabaka sakaling abutan ka ng rapture, maiwan ka, hindi ka nagbabaka sakali. Kaya ang ating malapay, napakapalad talaga natin, isipin mo, ang tao sa sanlibutan, walang conviction, tayo, mangungusap ang mahal na pagkagan, ating mahal kapatid kanina, na panaginipan niya ang kanyang sarili, siya ay nasa kabaong, mga minamahal. At dalawang panaginip, liwanagin ko lang, pag ikaw ay hindi pa saved, labas nyo na naginip, nasa kabaong, ibig sabihin, mamamatay sila sa kasalanan at sila ay masisave. Pag ikaw na may Kristiyano na, napaginipan ka, o ikaw na naginip sa sarili mo, na nasa kabaong ka,
ang ibig sabihin niyan, mamamatay ka spiritually. Natandaan nyo, mga minamahal? Kaya yung nanay ko, persecutor ko yun. Sumampal sa akin, nagpalaya sa akin, napanaginipan ko siya na nasa kabaong. Napakinggan ko na yung counseling at preaching ng ating beloved our pastor, our beloved Evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kaya nung napakinggan ko yung nanay ko, nasa kabaong, tuwan-tuwa ako. Alam ko, siya ay masasave. Kaya isang araw, pumunta sa Moranto, mag-isa, nagpabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang Diyos nangungusap sa atin, mga minamahal. Hindi na kailangang sabihan pa tayo ng iba. Diyos mismo mangungusap sa'yo. Sasabihin ng malapinon, nagkakamali ka na. Nagkukulang na tayo. Diyos mismo ang nangungusap. Dahil sabi ng ating nabasa sa ating pagtakbo, dakilang pagtakbong ito, ang meron tayo kapanatagan ng panahon, kasaganahan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman, meron tayong takot sa Panginoon. Ito ang ating kayamanan. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, at tumawid sa ating pinakamahal na Yesu Kristo. Awitin natin ang awiting tagumpay ko'y ikaw. Hindi natin kayang magtagumpay sa ating sarili lamang, mga minamahal. Magsusumikap tayo sa kauliulang sandali ng ating pagtakbo, kabiguan ang nasa atin. Pero kapag tayo nasa malapay noon, tumakbo tayo sa dakilang takbuhin, ang sasabihin natin, malapay noon, ang tagumpay ko ikaw. Tayo po umawin. Hallelujah. Natunay at tapat, salamat sa at pag-ibig mo. Maghirap man ako. Maghirap man ako. Sabihin natin, pag-asa'y nasa iyo. Pag-asa'y nasa iyo. Hindi mangangamba. Hindi mangangamba. Ako ay hawak mo. Ako ay hawak mo. Ulitin po natin. O Panginoon, na tunay at tapat. Natunay at tapat. Salamat sa gabay. Salamat sa gabay. Pag-ibig mo. At pag-ibig mo. Hallelujah. Maghirap man ako. Maghirap man Sabihin ako. natin, pag-asa'y nasa iyo. Pag-asa'y nasa iyo. Hindi mangangamba. Hindi mangangamba. Ako ay hawak mo. Ako ay hawak. Hallelujah. Thank you so much. Jesus, aking Panginoon. Ang masasabi natin, salamat po. Salamat po, salamat po sa iyo. Ang iyong mga pangako Ang iyong mga pangako ay hindi ay di
Sa ating mga iniibig na mga bagunan dito ngayon sa harapan, mga sa ating beloved podcast viewers, ating pong napakinggan ang napagandang ebanghelyo ng kaligtasan. Kung nais niyo pong mapagtagumpayan ang dakilang takbuhin na hiharap sa inyo, mga ibig ko, ibigay sa inyo ng mga panahon. Meron pong 4 na susi ng kaligtasan na inyong gagawin. 3 gagawin niyo sa oras na ito upang mapagtagumpayan niyo ang dakilang takbuhin na ibigay sa inyo ating mga panahon. Unang-una yung pananampalataya sa nagsan sa buhay. Nasabi na ba ng kasulatan, pananampalataya sa bagay na hindi mo nakikita sinampalatayanan mo, diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugdan ng ating dakilan sa buhay. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kinakalan sa sumampalataya ng isang Diyos, ang siyang tagapagbigay ganti sa nagsisanap sa Kanya. Pananampalataya ay nakuha sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Napakinggan niyo po ang mga pinagpalang buhay na po ito kanina. Ang ebanghelyo ng kaligtasan, umusbong ang maliit na patasan ng puso, ito po yung magagamit sa nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa buhay. Pangalawang reglamento ng kaligtasan, ang makali sa pagsisisi. Nasabi naman ang kasulatan, lahat ng tayo nangagkasala at walang umabot sa kalwatan ng Diyos, wala sa mga matwid, wala. So paano po tayo magiging matwid sa harapan ng malapanang? Kailangan tayo po yung magsisi ng taos puso. Pag tayo po yung nagsisi, ang inibig ko, ito po yung kompletong pagtalikod sa buhay makasalanan. At upang ganap natin maisagawa po yan, kinakailangan ganapin po natin yung 4 elemento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Kristo. Nasabi sa Gawados 28, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Kristo sa kapagkapatawad ng makasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, lahat ng taglan yung karamdaman, mabigat na problema, sunodin kasama nilubog sa tubig, pag ahon mo, naiwanay doon lahat, isa ka na po naging kisang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Romans 4:5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasalanan, iiwan mo na yun, ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mapagtatagumpayan mo na yung dakilang takbuhin ibinigay sa iyo ng ating dakilang sa buhay. At hindi natatapos yun doon, kinakailangan ng iyong pagpapatuloy, pananatili, sapagat ang Diyos po doon po ang magbibigay ng 4. Siya po magbabaptismo ng kanyang banal na Espiritu sa bawat sa atin. Nasabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So, paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan ang inyo pong pagpapatuloy, pananatili, at sundin, at unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga iniibig na mga bagunan dito ngayon sa harapan, maging sa ating beloved podcast viewers, pakitaas po niyong 2 kamay, pakipikit na po niyan yung mga mata, at mula sa inyong puso, gayahan niyo po yung aking panalangin na sasambitin, kasama ng taos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mahamahal sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisi. Kami pong manalangin sa inyo. Opo, dakila mapagpala ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubukalan ng mga biyaya. Sa Panginoon dalangin ng taong nilangisan, aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Will Ahmed and Papa Oghab, sa aming mga iniibig, nandito ngayon sa harapan, maging sa aming beloved Spirit at tumagap sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng yung kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin po nang simulain kanilang marubrub na paglilingkod sa Diyos.
iligtas mo rin, maging kalamang sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan. We pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lamang yung sasagawa, panampalataya at pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, isagawa niyo po yung ikatlong reglamento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Huwag na huwag po kayong lilisan sa lugar na ito na hindi niyo po tinanggap ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung kayo hindi nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad ng Diyos inyong kasalanan, ayaw niyo gagawin niyo makaramdaman, ayaw niyo mawalan ng mga problema. So, pag-uwi niyo mamaya, ganapin niyo po ang ikatlong reglamento ng kaligtasan at pag-uwi niyo mamaya, baon-baon niyo ang kapatawaran, kagalingan, kapayapaan, kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa inyong pagkapatuloy, mag-ibig ko, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat. Baptismohan kayo ng kanyang banal na Espiritu. Nakita nyo kanina, nag-iyakan, nag-speaking tongue, nag-trembling. Yan po yung kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi po yung kayang bayaran ng salapi sa mundong ito. Yan po yung regalo na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag natin ang masalangit bilang kanyang mga anak. Sa ating mga pangailangan, pray for the sick. Ako mong binibigay pong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Kuya Rob. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher. Beloved Ahil. Magkaisa po tayo mga minamahal, dumalangin. Magsisip po muna tayo mga minamabag po natin nilingin sa ating napakabait na mahal na Panginoon lahat ng ating mga pangailangan. O po dikil naming Diyos sa mga Panginoon sa lahat. Pinakamamahal ang Panginoon Jesus sa unang dalangin namin kagalang-galang na mahal Pastor Evangelist Waldes Rod Almeda, your end-time prophet. Kami po, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba sa mga kami nisumpunga sa may pagkakasal, pagkukulang sa iyo, patawarin mo po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami, mahal na Panginoon, masunod po namin lahat mong kautusan, O Diyos, at maging handa sa dakilang araw na pagbabalik. At gamitin mo rin po kami, mahal na Panginoon, sa napakarami pang maligtas sa mga kaluluwa, buong ingat namin ang aming lakad, mahal na Panginoon, maging ilaw at asin kami sa libutan ito, O Diyos. Kayo na lamang aming pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, kalubang kami ng totoong mga magulang sa imong kagalang-galang na mahal Pastor, beloved Mama dear, and with the beloved children, mahal na Panginoon, upang papangalagaan kami, mahal na Panginoon, na hanggang sa araw na pagbabalik, mahal na Panginoon, sama-sama kami, mahal na Panginoon, malakad ayon sa iyong kalooban at pinagpapala sa lahat ng bagay at kapagmana ng buhay na walang hanggan, ang kalakasan, mahabang buhay namin kagalang-galang, mahal Pastor, and all the beloved children, dahil lubos po namin pinasalamatan upang sa taparan na nais mo na bago ka magbabalik, mahal na Panginoon, nag-iisang purong ebanghelyo ng kaligtasan ay may papangaral muna sa buong mundo sa kaligtasan ng lahat ng mahinirang, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ilehans po natin ating mga sarili, mga minamahal, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman, at isipin po natin ating kagalang-galang mahal Pastor, ang naglehans po sa ating mga minamahal, sa ating mga loved ones, at sa lahat ng ating mga kapatiran. I-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema, bisyo, banggitin po natin isa-isa sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, murder problems, financial problems, unbelieving doubts, vanity, big glory, pride, lust, covetousness, materialism, cast out, demons of drug addiction, mga bumabalik na mga kahinat, mga bisyo, cast out, in Jesus' name, be healed, be blessed, right? In my Jesus, sa pangalan ni Jesus, Christ be God right now, in Jesus' name, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, amin na mahal. Pasalamatan po natin ang ating dakilang Diyos sapagkat lahat ng ating mga kahilingan, tinugunan ng ating mahal na Panginoon. Babanggitin po natin, amin na mahal, ang hallelujah, praise the Lord, 3 beses na po mo. Gabing, amin na mahal, kapangyarihan, amin na more than 1,000,000 times sa pagpupurihan sa ating mahal na Panginoon. At gawin po nating habit yan, amin na mahal. Banggitin po natin 3 times, mga sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Glory, glory to God. Thank you so much, dear Jesus. We love you so much, dear Jesus. Glory. Hallelujah. Hallelujah.